pumili ng strength card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong ginagawa nila sa ngayon. I'm sensing na lagi silang malas, parehong trabaho at sa pag-ibig. Parang madalas silang napapagalitan sa kanilang workplace at hindi sila umaasenso sa kanilang pamumuhay. I feel na madalas binabackstab sila ng kanilang katrabaho or kaibigan. Mag-ayusin lang natin yung camera. I-clarify natin yung cards to gain more information. Na-sense ko talaga strongly, lagi silang binubully sa social media account. At may matindi silang napagdaanan with regards sa kanilang partner before. So, ibig sabihin, nangyari na yun. At minamalas pa rin sila sa love life is really what I sense. Na-feel ko wala silang matinong trabaho. Kasi lagi silang binubuli at kung ano man ang, feeling ko kung ano man ang nagawa nila, nababackfire sa kanila. I'm not quite sure why. So, maybe may ginawa yung kalokohan at nakakarma siya. So, anyway, here are the cards. So, anyway, itong tao na to, nakafocus lang siya sa work at tinatry niya maging authentic, lalong-lalo na sa trabaho. Okay, and they are manifesting. I feel like you in their life is what I sense. Kasi, I have a feeling na maybe if ever this is your ex, baka marahil pinadama mo sa kanila yung true love. That's why they are manifesting you back. If ever, hindi nag-resonate sa inyo, can be they're trying to manifest a good love life in their life. I feel like yun din yung kanilang childhood dream na makatagpo ng true love. Lesson that we have is this one. Pero makasarili itong taong ito. Okay, and I'm sensing na kahit nasabihin natin na loyal sila sa connection or may promise, tumitingin pa rin sila sa iba. Parang naghanap sila lagi ng replacement whenever they are dealing with a person. Parang di sila nakokontento. Kahit nasabihin natin kasal sila or may promise, titingin pa rin ng ibang connection. Kaya sila minamalas dahil ito lagi yung kanilang ginagawa at hindi sila nagbabagong buhay. And with a confidence, so confident sila na makatagpo ng relationship paulit-ulit kasi siguro mataas ang tingin nila sa kanilang sarili dahil maganda sila, gwapo, or so forth. Lesson that we got is this one. So, yeah, I feel na ito yung feeling ko backstabber friends or can be people around them. So, stagnant ang kanilang buhay dahil sa mga backstabber or may nagmamanifest ng ganito sa kanilang buhay. I feel like for some of them could be about relationship, connection. So, maybe if ever they are dating already, meron sigurong tao sa kanilang buhay na ginagawang stagnant ang kanilang buhay. So, akala siguro nila masaya yung mga companion nila pero hindi nila alam na sila ay niloloko na. So, we have this strength. So, despite ng mga nangyayari na ganito sa kanilang buhay, they are actually having that strength to actually push forward in their life kahit na mahirap. Pero, kailangan nilang pigilan yung kanilang sarili kasi based on your reading, ang pagkakamali nila lagi ay love life. Hindi sa kanila sapat ang parang isang tao lang. Gusto nila lagi may third party, hindi silang kokontento.
Okay, so paulit-ulit yung ganitong cycle sa kanilang buhay. Walang permanenteng love life. Anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing introvert. So we got a unique in either way. We also have this one. So lagi sila minamalas actually, lalo-lalo na sa love life. Kasi ito yung kanilang vibe na lagi silang nangiiwan or ginaghost nila yung kanilang tao. Kasi feeling nila may kulang sa tao nila, hahanap na naman sila ng iba. You know, I feel dati ang panahon natatanda sila na parang iniwan, yun ang nafe-feel ko. So, though they try to be authentic, I feel na meron silang sharp tongue. Parang bang pinipigilan sila magsalita. Kasi I have a feeling here na siguro bully sila, kaya sila binubully din. Parang bumabalik sa kanila yung ginagawa nilang kalokohan. Matalas yung kanilang dila is really what I sense. So we have the curse in either way. So prone din sila sa curse. Kasi syempre may mga nagagalit na tao sa kanila kasi yun nga, nangiiwan sila sa relationship. Kaya yun, nako-curse sila. So, whatever they are doing that is bad, bumabalik yan sa kanila. Matindi yung kanilang karma. See, with regards sa ex. So, lagi nila siguro silang may ex. Or this is with regards to your ex. Okay, so we have this one. So, yun nga, hindi sila makontento. Kapag nasa relasyon sila, parang naghahanap pa rin sila ng iba. At ito rin, representation din yan actually. Anong card natin dito? Na nakastagnant lang sila sa kanilang buhay at walang asenso. So we have this one naka-reverse kasi hindi pa nila nabubuksan yung talagang opportunity sana sa kanila kasi hindi sila nagbabagong buhay. We also have this one. So I really feel karmic connection. So ang encounter nila ay mga karmic kasi first of all, marami sila nagawang kalokohan. At yun nga, siguro isa ka rin sa mga tao na pinaiyak nila, binitray nila. I feel na parang may pagka-regretful sila sa ginawa nila sa'yo pero hindi sila nagbabagong buhay. So let's see what else. I feel like breakup makeup story. So, baka ganun yung kanilang love life. Yung iba sa kanila can be kasal na kasi may vow tayo dito. Pero naghahanap pa rin sila ng iba. Or hindi sila makontento sa isa talaga. Okay, malas sa trabaho is also what I sense. Okay, I don't know why, pero na-sense ko yung iba sa kanila walang income. Which is weird, kasi pinakita naman dito na parang focus sila sa kanilang work. Maybe nag-work sila pero walang balik. Baka negosyo yun. So, siguro malas sila with regards sa business. Walang tumarating na balik or pera. So, we have this one. So, yun nga. Siguro focus sila sa paghahanap ng lover, pero nakabaliktad to. So, ibig sabihin nun, kasi may nakita ako dito na parang so, anyway, sa work lang niya, try maging authentic, okay? Pero with regards naman sa relationship, hindi, nagsisinungaling lang siya. So, it has to do with them dealing with someone. Tapos, kapag may connection sila, naghahanap pa rin sila. So, ganun yung kanilang pag-uugali. Lagi sila naghahanap kahit na meron silang karelasyon. At dahil dito, marami silang karma na naiipon. Paulit-ulit yung kanilang problema. I feel na since childhood gusto nila ng true love, pero
Yun nga dahil nga sa hindi sila makontento, kaya nagkaroon ng problema with regards sa relationship. So, I feel like 20 pong tao naman head, ayaw niya may maramdaman sa kanyang puso. Kaya hindi siya nakokontento, parang sa umpisa lang maganda yung connection, pero nagsasawa siya, umaalis din. So, ganyan yung kanyang vibes sa relationship. So, paulit-ulit na ganito yung love life, laging broken-hearted. Okay, and I feel here na darating yung time na mawala ng gana sa kanya yung mga tao kasi syempre, dahil sa marami silang connections, makalat yung chismis that they are not being honest sa connection. At saka may potential din na makatagpo rin sila ng tao na ganyan yung pag-uugali, na sinungaling, at hindi naman talaga passionate sa kanila or wala talaga nararamdaman for them, manhid din. So with regards sa kanilang work, lagi sila nag-i-start ng new work. Fresh start is what I sense. At yun nga dahil sa work, madalas ganito na may backstabbing na nangyayari. Madalas may away, hindi siya masaya sa kanyang buhay, both sa work at ganoon din sa relationship. Lagi na lang siya inaaway sa work or binubuli. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness about your person. And God bless you. Sa pumili ng treatment card, ito ang inyong reading. Let's see kung ano ang ginagawa nila sa ngayon. I have a feeling na kung sino man siya, binetray ka niya before. At, okay, na-feel ko rin na parang may negative vibe. May sinalihan siya siguro na grupo na hindi okay or backstabbers is what I sense. I-clarify natin yung cards to gain more information. Siguro na panaginipan nyo to, yung iba sa inyo. Kasi God could be informing you na kung sino man siya, hindi na siya kagaya noon. Pero may potential naman siya magbagong buhay. Kailangan lang niya umalis siguro sa maling grupo or bad influence sa kanyang buhay. Siguro dati nyo tong kaibigan, some of you kamag-anak na malayo, tinatanong nyo kung kamusta na ba siya, and so on. So, anyway, see what we have. So, we have this one. So, anyway, with regards to this person, balance naman siya with regards sa money at nagkakaroon siya ng material gain dahil nabibili niya lahat ng gusto niya dahil may work siya. So, anyway, this is what we have here. So, yun nga, may nasalihan siya na isang grupo na akala niya, siguro, good news for him or her. But, sumali lang siya dito sa grupo dahil nalulungkot siya sa kanyang buhay at baka gusto niya ng barkada. So, kaya sumali siya sa isang grupo. Lesson that we got is this one. So, ito yung hindi niya nalalaman na kung ano man ang grupo na yun is kinda like deceitful at may potential din na dahil sa grupo na ito mag-stop ang kanyang work or kung ano man ang kanyang achievements. Okay? So, nakakalungkot. At I feel na naiiyak ako dito sa energy. So, marahil ayaw ng Panginoon na sumali itong tao na to sa grupo na yun kasi
ito yung dahilan kung bakit bilang mag-i-stop yung kanyang mundo. Parang babaliktad ba kung baga. So, kailangan niya nang iwasan ito hanggat maaari bago may damages na mangyari pa sa kanyang buhay kasi sa ngayon maganda yung nangyayari. Okay? So, maganda yung kanyang work. And this person is kinda like hopeful. Honestly, I feel na may masayang vibe with regards to this one. So, ito yung dapat na gawin ng taong yun na mag-focus siya kung ano man ang meron siya sa ngayon. At wag siya mag-focus kung ano man ang wala. Wag niyang ipilit yung sarili niya na iparte sa grupo na hindi nag-resonate for him or her. Para wag siyang padalos-dalos ng, decision. Ito yung nafe-feel ko. Parang feeling ko naging desperado lang siya na makahanap ng mga kaibigan. So far, to be honest, ito siguro yung habol nga niya is yung may nagmamahal sa kanya. Pero, parang ini-stop ng Panginoon na matuloy kung ano man ang masamang barkada or so forth kasi ginagawa ng Panginoon dito, ginagawa siyang focus with regards sa work para hindi siya masyadong mag-focus sa akala niya na bibigay sa kanya ng pagmamahal with regards sa relationship can be or can be sa grupo. So, ito yung future na magkakaroon ng parang bang tatanggalin siya sa grupo na yun. Parang sa grupo ay may favoritism, pero hindi siya yung favorite, kaya whether this person like it or not, kailangan hindi siya maging parte ng grupo na yun. So, we have the treatment. So, yun nga, I feel na this is more on kinda like the sad energy na na-feel ko with regards to him or her kasi yun nga, malungkot siya sa kanyang buhay kasi this person feel alone can be. Kaya, yun nga, naghahanap siya ng can be jowa, can be friends. Okay, so yung dapat gawin ng tao na to, parang i-mend niya muna yung kanyang sarili with regards sa heart. Honestly speaking, wag siyang biglang or heal niya yung kanyang depression kasi I feel na meron nga siyang depression kasi siguro ito rin yung dahilan ba't siya bili ng mga material na bagay kasi siguro iniisip niya nandun yung kaligayahan. And I think that with regards sa treatment, dapat, makahanap siya ng magandang treatment sa kanyang sadness. Yung proper kasi nakakalungkot dito. Kasi parang siguro ginagawa niya is naghahanap siya ng way to remove the sadness sa kanyang buhay at taon na napunta siya sa maling grupo. So anyway, let's see what else do we have here. So we have the frenemy in reverse. So kala niya siguro lahat ng tao ay friends dun sa grupo na yun. Parang hindi pa siya siguro aware na may mga taong backstabber. We also have precious memories but it's in reverse. So, nakalungkot kasi mararanasan niya dun sa grupo na yon is sad memories. Hindi siya precious memories kaya in either way. We have the balance in either way. So, dapat umalis siya sa grupo na yon kasi makaka-apekto sa balance ng kanyang buhay. We also have true story in either way. So, mag-ingat siya kasi yung mga tao sa paligid ay sinungaling. We also have, with the love, it's in either way. So, mga plastic yung mga tao sa nasalihan yung grupo. At may mentality attitude kaya may potential na baka ang mangyari dito is may tao na magbabackstab sa kanya at pipigil ng kanyang pag-angat sa buhay. We also have issue in reverse. So, feeling ko with regards sa pagsali niya sa grupo, bago-bago pa lang ito at wala pang issue with regards to him or her. Pero darating ang panahon na magkaka-issue yan kasi with regards sa precious memories in reverse, may mangyayari na,
nakakaiyak to the point na kailangan niya mag-leave ng connection or ng grupo. Parang bang pipilitin siya ng Panginoon na lumayo sa maling grupo. At I feel na kailangan niya yung pagdaanan because this person needs to be aware na hindi lahat ng tao ay friends, okay, or a good person. May mga taong masasama at salbahe. Marahil itong taong na to gutom sa pagmamahal. Siguro siya ay single, kaya naghahanap siya ng pagmamahal outside. Okay, I'm sensing yung kanyang innocence. And I'm also sensing the word innocent victim, which is sad. Anyway, so we have this one here. So, ito yung dapat niyang malaman na hindi na siya dapat maghanap pa ng something sa iba. Kasi nangyari dito is, hindi niya makita yung kanyang blessing. So, yung dapat din niya matutunan is, para ma-mend yung kanyang kalungkutan, is to actually see this person's blessings or so forth. Kasi yun ang makaka-resolve nung kanyang problema sa feeling empty niya. So anyway, with the Magician being here in reverse, so whatever this person trying to manifest, hindi yan dumarating. Para mapinipigilan ng Panginoon kasi protection na rin yan para sa iyong tao. Pero may point na hinayaan na lang ng Panginoon para matuto siya sa kanyang buhay. So as ang banggit ko sa inyo, malungkot siya can be because this person feel alone or feeling niya may kulang sa kanyang buhay. So, this person went out there being authentic, being in this loving energy, hoping na may future with regards sa grupo, or can be love life din, if ever love life yung habol niya. Pero sad to say, kung ano man ang ginawa after niya, wala doong future at yung connection ay hindi stable. Anytime guguho yan. So anyway, that's it with regards to your reading. I hope that this may give you some insight and awareness with regards to your person. And God bless you. Sa pumili ng Judgment card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong ginagawa ng inyong tao sa ngayon. So, I have a feeling na may regret energy with regards to whomever this is. This is a person that is a liar. I feel like a backstabber friend. Na-sense ko rin na madalas siyang malasin sa pag-ibig dahil sa kanyang pagsisinungaling at ganun din sa kanyang close friends or even lover. Parang bang nairita sa kanya yung mga tao kasi hindi siya mapagkakatiwalaan. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na kung sino man siya, may vibe siya na mahilig siya sa chismis. I-clarify natin yung cards to gain more information. Really forgive about the noise. Oh, I don't know kung ano nangyari sa kanyang buhay, pero parang sabog. Bakit kaya? I feel like yung tao na to, nakikialam siya sa buhay na may buhay. Kaya siya madalas malasin sa connection at sa relationship. Kung may asawa man siya, madalas niyang awayin yung asawa niya.
So, napaka-toxic ng taong ito. So, if ever you're asking kung ganun pa rin siya, yes, ganun pa rin siya. To be honest with you. At siguro siya yung tipong tao na parang nagdedemand ng pagmamahal sa mga tao or can be, this is somebody na attention seeker. To feel loved. Ganun siya na tao. So, anyway, we have the destined here. So, dahil nairita yung mga tao sa kanya nangyayari dito, binablock siya. Kasi nga nairita sa kanya yung mga tao and it doesn't to happen na i-block na siya ng mga tao. Kasi nga, hindi siya mabuting tao. Parang feeling ko may pagkaahas siya. So, dahil dito, parang siyang nalulungkot at yung meron na lang sa kanya is basically money. Actually, na-feel ko sa kanyang vibe, masakit sa throat. Kasi baka ginagamit niya yung kanyang voice sa mali. Kaya ganun. So far yung work ang meron at saka talagang devoted siya sa work. Really forgive about the noise. So, yan nga. Yung work lang niya ang meron. So, with the light being here, so ito yung dapat niyang gawin na mag-focus na lang siya kung ano man ang meron sa kanya. Kasi, masyado siya nakikialam sa buhay na may buhay at hindi niya alam na nagdudulot tayo ng stress sa ibang tao. So, we have this memory and this, okay. So, anyway, feeling ko, meron siya dating karelasyon at can be may anak din sila, but yet, it's just a memory now. So, ibig sabihin, yung nangyari sa kanya, nawalan siya ng connection. If ever they didn't ended up being married, parang nalukot siya kasi sana naranasan niya to na maging married siya, sana naranasan niya may magmahal sa kanya, pero hindi yun nangyari. Okay, kasi first of all, na-stop yung connection. Hopeful siya sa connection pero may pumigil. As you can see here. So, we have the judgment. So, ibig sabihin lang nun kung ano man yung napagdaanan niya, yan ay karma niya. Dahil siguro may ginawa siyang masama sa mga tao before at ngayon nahabol siya ng kamalasan kaya siya na karma. So, ibig sabihin, nangyari na yung karma sa kanyang buhay. Okay? I feel na dahil sa pagiging backstabber friend niya. I don't know why, pero may nasense ako gigil sa relationship. So, we have the let go in reverse. We also have the end in reverse. We also have the curse in either way. So, itong tao na to, hindi siya nagbagong buhay. Marahil yung betrayal na nasense ko kanina, maybe this with regards to this person, cursing others. Hindi naman siya yung nag-e-end ng connection. Pero, yung nangyayari siya yung iniiwan ng mga tao. Kasi nga, hindi siya mabuting tao. Dahil doon naiinis siya, kaya bigla na lang siyang ibablock ng hindi niya alam kung bakit. So, parte yun ng kanyang karma. We have this music is in reverse. We also have this one, creativity. So, siguro magaling siya actually sa arts. Okay, pero yung music naka-reverse. Ibig sabihin lang nun, na tulad na banggit ko sa inyo kanina, meron siyang blocked na throat chakra. So, siguro dahil nga ginagamit niya yung voice niya sa mali, so ganun pa rin siya. So, I love you, it's in reverse. So, if ever this person do have a connection before, wala nang love doon. Wala na yung connection. And we have this key. In either way, we also have this sword here. So, nakakalungkot din yung karma niya. Kasi kung ano man ang opportunity na meron sa kanya, na-stop yun. Okay, kasi nakita naman natin na stop po naman ang hino-hope niya. So, it can be about love life na sana, nag-push forward yung marriage or can be, kasal na siya dati but yet, it broke apart. So, let's see what else do we have here.
Okay, nasense ko talaga strongly backstabber friend. So, it can be the vibe of this person. I don't know, pero feeling ko walang patutunguhan yung kanyang buhay. At na-sense ko rin na may potential magpaalam siya ng maaga. Okay, not an authentic person is what I sense. May nasa-sense akong vibe na parang malungkot yung Panginoon sa kanya kasi, yun nga, hindi siya nagbabago. Okay, so far this person is kinda like friendly, honestly speaking. At malungkot siya sa buhay niya kasi nga nag-end yung connection niya sa kanyang lover. Or can be yung magandang connection with regards sa friends. Sorry about that, guys. So anyway, yun nga, broken-hearted siya about sa dati niyang connection. Honestly, tsaka dun sa mga dati niyang friends din na nawala kasi nga nag-end yung connection. So anyway, kaya siya attention seeker kasi looks like people are not listening to him or her now. So, yun nga, parang siya nade-depress with the strength in reverse. So far nga, maraming nag-block sa kanya. At ito yung dapat niyang makita sa kanyang sarili or tignan niya kung bakit iniwan siya ng mga tao. So, yung dapat niyang baguhin dito is yung pagiging backstabber niya. Iwasan niya rin mag-curse sa mga tao. Kasi this is in either way, pwede naman niyang hindi gawin. You know, makita niya sana yung blessings kaysa naman sa wala siya magawa sa buhay, nag-curse siya, or so forth. So, yun nga, I feel na pagsisisihan din niya to sa huli kasi makakaroon din siya ng realization kung bakit siya iniiwan ng mga tao. Kasi siguro na-realize sa mga tao sa kanya na siya pala ay backstabber. Okay, so anyway, that's it with today's reading. I hope that this may give you some insight and awareness about your person, and God bless you. Sa pumili ng The Chariot card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ginagawa sa ngayon ng inyong tao. I feel na kung sino man ito, siya ay mapagmalaki, mapagmataas sa kapwa. Kaya siyang wala naaabot sa kanyang buhay or nararating. Madalas siya malasin sa pag-ibig. And nasense ko rin na kinakarma siya sa ngayon. At naguguluhan siya with regards sa love life. Okay. If ever this is your ex, iniisip niya na maybe you guys are meant to be. Pero, I feel na yung tears, okay? Parang may naiiyak ba? So, maybe yung connection nyo ay nag-ending na. Maybe you're asking about your ex. I'm not sure if this is ex-friend or ex-lover. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, nasa-sense ko talaga yung energy na mapagmalaki sa kapwa paulit-ulit. Feeling ko yun yung dapat niyang iwasan. Kasi syempre kung ganyan yung kanyang attitude, may tendency na bumagsak siya with regard sa career. Kasi nga, pinipilit siyang i-humble. So, remember yung Bible verse na you know, kung masyado nasa taas na yung tao, i-humble, diba? May ganun na Bible verse. Hindi ko lang kasi kabisado. So, anyway,
let's see what we have. So, okay, I feel na ito yung parang malungkot siya. Kasi can be this is your old friend or old lover that you used to have. You used to help this person at feeling ko yung mission mo for this person is gina-guide mo siya to be in this way na parang maging giving or loving. And I'm sensing while holding this card, parang ako naiiyak. So, naaalala niya yung past kasi wala na kayo, nag-break kayo. As you can see. So, this person feel alone. And some of them is thinking that you betrayed them. Parang, nagbi-victim mentality ba sila? Pero, feeling ko meron din siguro silang pagkakamali. That's why this connection end. So, yung ginagawa nila sa ngayon is they are trying na mag-spy sa'yo. So, you can see. So, they're hoping na meron kang sabihin. Maybe sa social media, magparamdam ka, whatsoever. Pero I feel na naiyak na energy dito. So, somehow, some of them can be naiiyak kasi blinak mo sila or hindi ka nagsasalita about sa connection. So, kung ano man na nangyari guys, matindi siguro yung pag-aawa nyo noong past and that's why mas focus ka na lang siguro sa work, you go separate ways, honestly speaking. So, yun ang gifted being here. So, siguro, if ever you do have a person now or may pinagkakabalahan ka, parang gusto nilang bumalik sa iyong buhay. Parang nagsisik sila ng attention kasi this is kinda like your vibe that you're definitely busy with your work. At marahil na rin if ever you are dealing with a person now, nagsiselos sila dahil may tao ka na sa iyong buhay or kung may friend ka naman na bago, nagsiselos sila kasi gusto nila na sila na lang muna na maging friend mo uli, okay? So, parang, yun nga, naiyak sila kasi hindi mo na sila pinapansin or dahil na rin meron kang ibang jowa or meron kang friends, okay? So, yun nga, feeling ko yung iba sa kanila, sinisisi ka, parang ginose mo sila. Kasi feeling nila na parang feeling nila wala kang karapatan mag-ghost sa kanila or i-block sila. Parang confident sila na hindi mo dapat ito gawin. Let's see what else. So, yun nga. May nangyaring unos sa connection. Parang feeling ko yung ginagawa nila sa ngayon, parang nire-reminis nila yung past. Okay, so tulad ng nabanggit ko kanina, namimiss ka nila kasi marahil nangyari dito is tuwing magkaka-love life sila, laging minamalas. As you can see, malas sa love life. Yung nangyayari ngayon sa kanila. And yun nga, namimiss nila yung dati na balanse pa yung love life with regards to you and this person. If ever not love life, can be friendship. Na-miss niya yung care. Kasi sa ngayon wala eh. This person feel alone and lonely. So maybe they are single as of now. Or baka wala na silang friend. That can be. Na nagmamahal sa kanila. So with the Chariot being here, so maybe this is more on your vibe. Kasi based on your reading, ikaw yung actually nag-focus sa iyong work. At may sarili ng pamumuhay at siya naman parang wala. Parang gusto niyang bumalik sa iyong buhay at pagpilitan yung sarili niya sa iyong buhay. But you're moving forward without this person. Okay, parang ngayon, parang naiisip ko na parang siguro sinasabi mo sa iyong sarili na ano ba to? Sinisisi pa ako ng taong ito. Okay, parang hindi ba niya tinitingnan yung kanyang kasalanan kung ano yung nagawa niya noong past. Okay, nafe-feel ko yung iba sa inyo ay galit. Okay, galit sa kanya. So, anyway, let's see what else. So, we have the 10
in either way. So, ayaw niyang i-end yung inyong connection. We also have the true story in reverse. Siguro itong taon na ito, mahilig siyang gumawa ng storya. If ever pag-uusapan about yung connection niya dati, lagi niya tinuturo na ikaw yung may mali at hindi siya. Okay, which is sad. So, we have the greed in either way. Marahil ito yung isa sa dahilan kung ba't mo siya iniwan. Maybe masyado na siya materialistic at nakaka-apekto ito sa iyong money or income. So, we also have the copy. So, yung balak niyong gawin, if yun na balak gawin, if ever you do have a partner already, yung balak niyong kopyahin kung ano man ang iyong jowa sa ngayon. Kasi gusto kaya niyang agawin sa iyong partner, if ever you do have a current partner as of now, or pwede rin sa friendship, gusto niya siya lang ang iyong best friend. That can be. Parang gusto ka ba niyang agawin sa tao mo sa ngayon. So, with the Empress in either way, so, okay, ito siguro din yung dahilan kung bakit ayaw mo sa kanya, kasi naka in either way siya. Marahil hindi siya mabuting tao, hindi rin siya mapagmahal. Kasi nung minahold ko siya, parang kayo naiirita at nalulungkot. Kasi siguro nadama niya yung pagmamahal mo, pero with regards to you na hindi mo naramdaman yung kanyang pagmamahal. So, we have the stop in reverse. We also have the choke in reverse. So, yun nga, naisip niya na dapat hindi nag-stop yung connection ninyo. I feel na may galit siya. May galit siya kasi yun nga iniisip niya, hindi dapat mag-stop yung connection nyo kasi yung connection nyo ay hindi joke. Seryoso yung connection. So, ito yung nafe-feel niya na chinit mo sila. Okay? That's in either way. So, kaya siya naka in either way kasi baka hindi naman totoo na nag-cheat ka sa kanila. May ibang dahilan ba't ka lumayo. Can be about their attitude mostly. So, you have the toxic in reverse. Hindi nila napapansin na sila ay toxic. Ito yung nakakalungkot, guys. Hindi nila alam ang kanilang pagkakamali. I love you is in reverse, so marahil hindi mo na sila mahal. We have the light in reverse. We also have the make in reverse. So, hindi kayo actually mag-reconcile. Kasi nga, hindi mo na gusto tong taong to. So, work is in reverse. Kasi, hindi sila nag-work out sa kanilang pag-uugali. Hindi nila pinapansin yung masama nilang ginawa. Inisip nila lang, ikaw yung mali. Dapat lagi kang mag-sorry sa kanila. Na-stress ka na. Kaya di sila nagbabagong buhay. Kasi, hindi nila napapansin yung kamalian. Kasi kung pansinin nila yung kamalian, dapat, inaayos nila. Pero sila hindi eh. Sila yung blame game, play a victim, napaka-toxic. So, might as well na hindi na lang kayo bumalik sa tao yan kasi ganyan pa rin siya, walang pagbabago. Ikaw lang din ang mahihirapan on dealing with this kind of person. But at least you're aware now na ginagawa nila sa ngayon, they are missing you. At hindi lang yun, sinisisi ka nila. Ba't ko umalis? Kaya pala na-feel ko sa kanila yung pagiging arrogante ba? Na vibe kanina. Kasi siguro iniisip nila na lagi silang tama. Ikaw dapat yung mag-sorry na mag-sorry. Okay, walang katapusang pag-iisip is what I sense. Okay. Kaya ka rin lumayo kasi inisip mo na walang future sa inyong connection. Okay, so anyway, yun nga, nabanggit ko sa inyo na maybe some of you already have a person in your life and you are really happy with your connection as of now.
It can be love life, it can be about friendship, okay? So far, meron namang fire yung inyong connection, okay? May alab. At ito yung gusto niyang gawin, na i-stop yung inyong connection. Pero wala ka na talagang passion with regards to this person kasi yun nga, tingin mo walang future with this person, whomever this is. At again, nagpakita si Chariot. So, dalawa na yung iyong Chariot card. Ito kasi yung iyong vibe strongly na you are focusing on your life now. You're moving on from whomever this is. I feel like whomever have betrayed you in the past. So, maybe nung past, kaya din nag-break yung inyong connection kasi may betrayal na nangyari. So, dahil din doon, nawalan ka ng passion or amor sa connection. So, yung ba sa inyo about to sa friend? So, hindi na kayo friends with this person, naging frenemy. So, ito yung tingin mo kung bakit ayaw mo nang bumalik kasi nag-friendship over na or love over. Kaya ayaw mo na bumalik, ayaw mo na ng problema. Samantalang siya, kabaliktaran mo, ikaw ayaw mo nang bumalik, di ba? Ayaw mo na ng problema. Siya naman, namimiss ka niya. Namimiss niya yung inyong pagmamahalan, nandun ka pa para sa kanya. Ngayon kasi ayaw mo na. So, okay. So, if ever you're asking about reconciliation, it really depends on you if you want. But this person really wants reconciliation. Pero mapapayag ko lang talaga sa inyo. Wag na lang guys. Because this person will keep on blaming you and they will not apologize for whatever they have done to you. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless you.